Samantala, magiging mas mahigpit na ang tax audits ng Bureau of Internal Revenue o BIR matapos pansamantalang itigil ang audit operations para bigyang daan ang pagsaayos ng proseso nito. Ang detalye sa report ni Denise Osorio. Matapos ang 2 buwang audit freeze, binabalik muli ng Bureau of Internal Revenue at ng Department of Finance ang tax audits sa ilalim ng mas mahigpit, mas malinaw at mas transparent na mga patakaran. Ayon sa BIR, pansamantalang itinigil ang audit operations upang suriin ang mga umiiral na protokol, tukuyin ang mga kahinaan sa sistema at tugunan ang mga reklamo ng overlapping audits at umano'y panggigipit sa mga negosyo. Suspended the audits. We wanted to review the protocols, we wanted to review the processes and see where the vulnerabilities are. And we are now done with the review. The technical working group has come up with the recommendations, and so we are now ready to issue audits. Sa ilalim ng bagong patakaran, iisa na lamang ang letter of authority na maaaring ilabas sa bawat taxpayer kada taxable year, maliban sa malinaw na exceptions. Binuwag na rin ang mga VATAW at VATAS o ang VAT Audit Unit at ang Value Added Tax Audit Section at nilimitahan ang audit authority sa regional offices at large taxpayer service. Maaari na ring i-verify online ang letters of authority sa website ng BIR sa pamamagitan ng Revi chatbot upang maiwasan ang fake at questionableng audit orders. Mayroon na ring Audit the Auditor program upang palakasin ang pananagutan ng mga revenue officers. Tiniyak naman ng BIR na hindi na dapat mangamba ang mga taxpayer sa pagbabalik ng audit operations. With all the new reforms that will be in place with the lifting of the audit suspension, we are confident that the conduct of audits will now be more transparent and controlled and with clearer oversight. This is something that we study very carefully, and with these reforms we are confident na magiging maayos na ang audits natin moving forward. Hindi na po dapat nilang katakutan. Hindi na po nilang dapat katakutan. Para sa Federation for Philippine Industries, mahalaga ang pagbabalik ng audits kung ito ay nakabatay sa data at malinaw ang batayan. Ayon kay FPI Chairperson Elizabeth Lee, kapag pinipili ang audits batay sa data at hindi sa discretion, nagiging mas predictable, transparent at mas hindi madaling maabuso ang tax enforcement, lalo na para sa micro, small and medium enterprises. Ganito rin ang pananaw ni Vice President for Trade and Industry Brian Ang ng Philippine Chamber of Commerce and Industry na matagal nang nananawagan ng mas malinaw na safeguards laban sa audit harassment. The business sector has had several conversations with the BIR on this issue, and they have had many safeguards in place to make sure that this LOA will no longer be weaponized and used as harassment by examiners, especially towards our small and medium enterprises. Gayunman, iginit ng PCCI na mahalaga ang maayos na implementasyon ng mga patakaran, lalo na sa regional at local offices, kung saan kadalasang nagmumula ang mga reklamo ng mga maliliit na negosyo. If we are asked to pay for the right taxes and we are given the receipt for the entire tax payment, all businessmen, small, micro, medium, will be willing to pay the right taxes. It's only when there is the under-the-table payment, that's the only time that we are hesitant to pay it, and that's the only time we feel the harassment. Proper computation, proper assessment, payment na nakaresibo lahat, we will accept that. Ayon sa mga business groups, ang MSMEs ang bumubuo sa halos lahat ng negosyo sa bansa na lumilikha ng milyon-milyong trabaho at kritikal sa lokal na ekonomiya, kung kaya't mahalaga ang isang makatarungan, malinaw at hindi discretionary na audit system. Binigyang diin ng BIR na ang mga reformang ito ay bahagi ng DARES agenda, kung saan ang ilan ay kasalukuyan ng ipapatupad habang ang mga digital at monitoring reforms ay unti-unting ilulunsad. Tiniyak ng ahensya na bukas sila sa pakikipag-ugnayan sa mga taxpayer at stakeholders upang masiguro ang profesional at patas na audit process. Denise Osorio, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.